May date ka ba sa Feb 14? May perfume ka na ba na gagamitin dun sa date na yon? Kasi kung wala pa, panoorin mo 'tong video na 'to kasi baka nandito na yung sagot. Magbibigay ako ng advice at ng tips patungkol sa kung anong type of scent yung pwede mong pagpilian para gamitin sa magiging date mo sa Feb 14. Kung wala kang date, okay lang yan. Ang importante buhay ka at saka mabango ka. Panoorin mo na lang 'to kasi baka next year ma-apply mo. It's me, Eric. Welcome back sa Pocket Science PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At sa video nga na to, magbibigay ako ng personal advice at tips patungkol sa mga type of scents na pwede mong pagpilian conforme sa kung paano kasi magiging setup ng date mo. So, kaya ako sinabing conforme, pwede kasing sa open area kayo magde-date park, 'di ba? Pwedeng sa sinehan, pwedeng dinner date, pwede sa Tagaytay, pwede sa Baguio. So, conforme kung saan, 'di ba? Hindi naman one size fits all ang perfume, 'di ba? So, naisip ko lang magbigay ng konting tulong base dun sa konting kaalaman na meron ako patungkol sa mga pabango. So, hindi ko na papatagalin. Hinati ko into three classifications. May kodigo ko. So, yung una, fresh and casual. So, katulad ng sinabi ko, pwedeng yung date nyo sa mga park or baka sa museum kasi before nung medyo bata-bata pa ako, naggawa ko na rin yun or nangyari na rin yun. Pinto, hindi naman siya malamig, di ba? So, imagine mo kung magsusot ka na something loud, something sobrang sweet, hindi ba bagay doon? Yun yung unang classification, fresh and casual. Pangalawa, sexy and intense. So, naisip ko rin may mga magdi-date na baka yung nasa dating stage pa lang din talaga. Baka mga night out yung type ng magiging date nila. So nag-isip ako na ganitong type yung sense na babagay. Mamaya magbabanggit ako ng example. Yung third na classification is yung warm and intimate. Ito sa palagi ko yung, or ito yung pinonsider ko na mas typical na date night. So, yun yung ilalast ko mamaya na banggitin. So, para dun sa fresh and casual, ang unang perfume na isasample ko, YSLY Eau de Parfum. Makita ko yung bote. Saka yung mga isasample ko nga pala dito, yung mga personal na meron ako, yung mga ginagamit ko. Hindi ko sinasabing strictly ito or alin man dito sa mga babanggitin ko yung pwede nyong gamitin. May mga kauri kasi siya or kaamoy. Halimbawa, Fakhar, 'di ba? Clone neto. So pwedeng alternative din 'yon. Yung mga ipapakita ko lang dito, hindi ko pala na-mention kanina, is yung mga designers. Hindi ako magbabanggit dito ng Middle Eastern perfume. Yan. Why Eau de Parfum? Fresh and casual. Hindi ba fresh to? Casual pwede, di ba? Actually, pwede nga formal to eh. Pero, pasok siya dun sa fresh and casual. Opening nga, very fresh, very bright. Tsaka malinis, amoy malinis. Ang imagine ko dito, punta kayong EK, pwede yan. Punta kayong, yun nga, museum, pwede yan. Or, ano ba yung mga parks na meron? Luneta. Hindi ko alam eh, depende kasi kung saan yung pupuntahan nyo. Anywhere na hindi air conditioned. Actually, itong Y Eau de Parfum, pwede siya kahit kailan. Kahit pang date night, pwede yan. Siguro ito yung pinaka-versatile. Oo, ito yung pinaka-versatile dito sa anim na perfumes na i-mention na nandito sa video na to. Pero, okay, kasi kinlassify ko into 3 eh. Ilagay ko siya dun sa clean and fresh. Pwede siya any time of the day, pang morning pwede, pang tanghali pwede kung magde-date kayo sa Binondo. Alam ko kasi walk trip yun pag Binondo eh, 'di ba? Yung mga food trip doon. Okay siya, yung I mean, amoy malinis ka kahit na pinagpapawisan na, naglalakad. Medyo strong siya for the first 2 to 3 hours yung projection. So depende na lang din ngayon kung saan kayo pupunta. Kasi kung medyo maliit yung space na pupuntahan nyo, consider mo yung number of sprays. Kasi baka medyo malakas nga yung projection, di ba? Pero kung gusto mo lang yung parang may pagka-clean and fresh na medyo strong, hindi medyo strong talaga. Clean and fresh na strong. Pwedeng option to. Solid yan. Y Eau de Parfum.
Saka tulad ng sinabi ko, yung mga clones pwede rin. Clean and casual. So yung pangalawang perfume sa clean and casual, legendary din, Versace Pure Homme. So ito yung parang good boy na type of scent eh. Di-date kayo, baka magsisimba muna kayo, dadaan kayo sa church, sa chapel. Ganun yung type of scent niya. Parang amoy mabait, amoy malinis lang. Yun talaga eh. Clean and fresh lang siya eh. Tapos, pwede ko rin sabihin na any time of the day din siya. Pwedeng gamitin. Pero, in comparison kasi with Y Eau de Parfum, mas mahina yung performance ng Versace Pour Homme. So, si Versace Pour Homme is yung mas lighter version siguro. Kaya, nag-prepare ako ng dalawa. Yung Y Eau de Parfum yung mas malakas, yung Versace Pour Homme yung mas mahina in terms of performance. Pero in terms of scent quality, scent profile, solid, clean and fresh. Kung katulad ng mga nabanggit ko kanina, mga park, mga museum, parang okay siya eh. Kasi hindi siya loud, hindi siya, kumbaga hindi ka OA doon. Imagine mo nandun kayo sa National Museum, nagtitingin-tingin kayo ng mga painting or ng art gallery. Na sobrang lakas nung pabangong gamit mo. Di ba parang yung attention nung katabi mo pupunta sa'yo or dun sa amoy mo kaysa dun sa art na tinitignan. Yan, pwedeng options yan. Kahit nga Enchanted Kingdom o ano ba yung theme park natin? Star City. Mga clean and fresh pwede kasi maggagagalaw kayo doon. Pagpapawisan ka sa nervous kapag takot ka sa heights, di ba? So, yun. Kung may mga katipong scent nun, pwede. Mga Nautical Voyage, hindi naman, wala namang rule eh. Ano lang to, advice tsaka tips sa mga type of scents na pwede mong gamitin. Depende or specifically kung saan yung magiging lakad nyo. So parang i-emphasize ko lang, no? Walang hindi siya one perfume fits all. Parang gusto ko lang kayo i-guide or yung iba sa inyo na baka nalilito. Huwag kang gamit na ultra male kung pupunta kayo ng Enchanted Kingdom kasi parang hindi angkop. Pwede mo namang gawin pero yun lang para sa akin parang di bagay. Yun. So ano yung next? Sexy and intense. Dalawa lang iniisip ko dyan eh. Tigda-dalawa nga pala to. Pero parang yung bagay talaga. Eros. Ano ba to? Eros Eau de Parfum yung nadampot ko. Pero actually, kahit anong Eros bagay. Kasi kung night out, yung parang nasa dating stage pa kayo, yung parang kinukuha mo pa yung loob niya or naghahabulan pa kayo. Landian sana sabihin. Pero yung Eros kasi very inviting, very head turner talaga siya eh. Tapos kung may ka-date ka man noon na gano'n, nagpa-party kayo or sabihin na natin umiinom kayo gabi, ganyan. Kahit with friends, makukuha mo yung attention niya dun sa scent na meron to. Regardless kung aling variant ng Eros. Mas pleasing kasi talaga yung amoy ng mga Eros. So, depende na lang kung ano yung type mo. May mga iba't ibang videos ng Eros dito sa channel. So, pwede mo sigurong try reviewin para additional guide lang kung hindi ka pa familiar sa Eros. Sabi ko lang si Eros matamis. Kung yung OG na Eros, yung Eau de Toilette, opens up, fresh, pero mangingibabaw pa rin yung tamis at linamnam. Bandang gitna hanggang dulo. Minty vibe sa umpisa, tapos vanilla hanggang dulo. Okay, yung pangalawa dito sa warm, ano itong type na to? Limutan ko. Pangalawa sa sexy and intense. So, bunch. Ganun din, kahit na yung Eau de Parfum or yung Eau de Toilette. Pero ako personal preference yung Eau de Toilette. Kung ayaw mo naman ng matamis, gusto mo yung lalaki, rugged, yung maangas. So, bunch talaga yun. So, kung nagpo-project ka pa ng image na gano'n, na parang lalaking-lalaki, maangas ka, confident, pwede yan. Sauvage. Tapos, ang advantage ni Sauvage over Eros, si Sauvage, any time of the day,
pwede mong gamitin. Bagay siya sa weather ng Pilipinas. Ibig sabihin mainit, 'di ba? Kaya bagay sa weather ng Pilipinas. Pero kahit sa malamig or kahit gabi mo 'yan gamitin, kahit sa Tagaytay pa kayo pumunta or ano ba yung pinakamalamig na part ng Pilipinas ngayon? Sa Baguio, yung mas mataas pa sa Baguio. Pwede pa rin yung ano sa buds eh. So, talagang ubra siya. Yung angas niya, mangingibabaw. Yung freshness, mangingibabaw. Fresh, spicy, medyo sharp lang sa umpisa, tapos may pagka woody na maski na yan sa dulo. Pero clean and fresh na maangas siya. Yun. Yung last classification, warm and intimate. Ito yung parang kino-consider ko na date night talaga. Yun. Luna Rosa Black. So, Luna Rosa Black, very classy, very sophisticated. Pagka-powdery, may pagka-mysterious. Sobrang bango. Basta, balibo pa. Basta Luna Rosa kasi, ang sophisticado talaga ng dating eh. Pinag-isipan ko nga kung yung carbon, ito eh. Pero naisip ko kasi yung carbon, may subunch na ako dito eh. Although hindi sila 1:1, pero gusto ko naman iba. Yan. Feeling ko kapag ito yung gamit mo, hindi ka kasi ma-offend kung date night. Typical kasi 'di ba pag mga pabango na overpower during dinner, halimbawa yung amoy ng pagkain, medyo off. So dito, hindi ko siya nakikita na mangyayari. Well, hindi ko pa rin isa-suggest or i-recommend na mag-overspray ka. Pero yung type of scent ng Luna Rosa Black, feeling ko suitable for date nights, for dinners, whether may pagka-formal or kahit na casual na date. Ganun. Yung last, siguro alam niyo na to eh kasi favorite ko to sa sa ganitong classification pang date night. So pag intimate na date, palagi masasabi ko okay. Diba, hindi ko na mention kanina, yung typical kasi na date, 'di ba? Parang kakain kayo sa labas, magkukwentuhan or magko-coffee, nanonood na sine. Yung Dior Homme to, Dior Homme Intense, ang hindi mo na siya maialis sa ganong category na date, pang date talaga siya. Siguro hindi ko lang talaga siya pipiliin kung yung date eh hindi sa mas malamig or sa gabi na setting. Doon lang feeling ko magiging off. Pero kung yung typical na date night, ang hirap palitan ni Dior Homme Intense sa taas. Disadvantage na naisip ko lang sa kanya, siguro kung teenager ka. Kasi parang mas pang mature ng konti eh. Yun. So again, yung mga minention ko na perfumes dito na scents, hindi ko sinasabing strictly sila yung piliin nyo. Pero may mga clones kasi na available. Karamihan nga sa mga clones niyan, na-mention ko na rin dito sa channel eh. So, try nyo na lang i-check or mag-comment kayo kung may question kayo. Yun, good luck sa mga date nyo. Tapos kung may iba kayong naiisip na type of scent na or na perfume, lagay nyo sa comment section kasi baka yung ibang napupunta dito sa channel or dito sa video na to, mababasa yung comment nyo, tapos meron na pala sila nun, diba? Yun lang, hindi ko napapatagalin. Maraming salamat.